Good morning po. Salamat po sa inyong response. Today is Sunday, amen? So we are here to worship our God, amen? The living God, amen? In the book of John chapter 15, verses 1 to 11, but I will discuss only 5 verses kasi masyadong mahaba po ito talaga. Let us read together in the book of John chapter 15, verses 1 to 11, but we will discuss only until verse 5. So hanggang verse 5 lang, okay po? 1, 2, 3, go. Amen. Lahat ng may kagalakan magsabi ng amen. Oho. Lahat ng mapinagpala ng Panginoong Diyos magsabi ng amen. Lahat ng may problema magsabi ng amen. Pareho lang, no? Amen. Anyway, all of us, I think we have same situation. But anyway, as we will listen to this word, and our life, our spiritual life, our faith will be strengthened if we will hear this word. Amen? So if you will agree with me that we have desire and longing to worship our God this morning, say Amen. Okay. If I will release the word, and if you will believe, you will say Amen. Kapag ang salita na ipinupukol sa atin ng ating Panginoong Diyos, at kung ito ay para sa atin, para sa ikakatatag ng ating pananampalataya, para tayo mapalakas sa araw-araw nating pamumuhay, na kahit anong sitwasyon natin, tayo ay nakatindig pa rin, at ang salitang ito na ibabahagi sa atin ng Panginoong Diyos, sa passage na ito, ay mag-response tayo ng I do believe that all these words that we will hear is for us. Amen. Huwag na pong antayin na kay encourage pa na magsabi ng amen. Automatically na magsabi ng amen. Okay. And on this passage of John chapter 15 verses 1 to 11, but I will tackle concerning 1 to 5, it's all about the true vine and the branch or branches. Jesus and the disciples were in Jerusalem where they celebrated the Passover meal. You will observe that in John chapter 13. And Jesus has washed the disciples' feet habang sila'y kumakain sa Passover. Kasi celebration yung fiesta yan ng Passover. Kaya nandoon sila sa Jerusalem. While they having their meal and Jesus Christ explaining what is all about Passover. May itinuturo ang Panginoong Kristo sa kanyang mga disipulo. And Jesus was the feet of all his disciples. And you know what? During mealtime, Jesus revealed that one of them would betray him. And it was pointed out to John that the betrayer would be Judas Iscariot. And if you will observe in John chapter 14, Jesus stated that he was about to go away. That's why the heart of disciples must not be troubled. That's why Jesus comforted them.
Kasi sinasabi ni Jesucristo na hindi na siya magtatagal sa lupang ito at siya ay yayao na. Kaya nga ang sabi niya, napupunta ako sa lugar na yon. I will go to the Father's house. For what reason? To prepare the place for the disciples. Because he's talking about with his disciples. He has having conversation with his disciples. Kaya nagpapaalam siya na siya ay pupunta na sa tahanan ng kanyang ama. And he would return for them and to bring them on that place. Kaya sabi niya, mauna na ako sa lugar na yon, ngunit babalikan ko kayo. Nung nakita ni Jesucristo ang kanyang mga disipulo, nung siya nagpapaalam at sinasabi niyang, mauna na ako doon sa lugar ng aking ama, biglang nalungkot ang mga disipulo. Ngunit, binigyan ng encouragement ni Jesucristo ang kanyang mga disipulo nung napansin niyang naging malungkot ang kanyang mga disipulo. Kaya ang sabi niya, however, soon, babalikan ko kayo. I will bring back. I will come back. Pagpunta ko sa aking tahanan, sa aking ama, babalikan ko kayo. And you know what? The time of Jesus is so short before He will arrested. Napakaikli na yung oras ng ating Panginoon Jesucristo bago siya aristuhin. And during that time, they were preparing the place. From Jerusalem, they will go to the Garden of Gethsemane. And again, before they will leave the Jerusalem, going to Garden of Gethsemane, Jesus Christ encouraged them again. In-encourage niya. Kaya nga binigay niya yung patungkol doon sa comparison ng Panginoong Diyos Ama, ang anak, at ang mga manggagawa niya. That's why Jesus Christ mentioned concerning the parable of the vine. Ito na yung kwento ng John chapter 15. Dito na pumasok. Nasundan niyo po yung senaryo from John chapter 13 to 14 at pumasok sa John 15. That is the reason why He mentioned concerning the parable of the vine. Kaya ang sabi ni Jesucristo, I am the true vine, and my Father is the gardener. In verse 1 of John chapter 15, we could see the interrelationship of the gardener, vine, and the vine, or the analogy of the vine and the vine dresser or gardener. The true vine, he is speaking about Jesus Christ. The vine dresser or the gardener speaking about the Father. Mayroon ho bang branch doon sa verse 1? May branch? Okay. Of course, automatically, mayroong sanga, no? Ang sanga naman, the branch, ang tinutukoy yan, ay ang mga mananampalataya. Lahat ng mga mananampalataya, magsabi ng amen. Lahat ng mga hindi mananampalataya, magsabi ng amen. May isa. Okay. Since na may isa, ituloy-tuloy ko na hanggang matapos ang buong chapter ng 15. Baka sa susunod pang taon ako tatayo uli. Para malaman na ninyo that there will be a verdict. Verdict. Na mayroon pong para sa mga hindi mananampalataya. But you know what? We are talking about Christian believers on this passage. We are talking about Jesus Christ, we are talking about the Father, and we are talking about the Christian believers. That's why all believers say, ang sabi ni Jesucristo, Jesus said, I am the true vine. See it again, true vine. And my Father is vine dresser. The true vine is who? Jesus Christ is the true vine. Bakit may word na true? Pastor, may mga fake. During that time, may mga nagpapanggap na sila ang Diyos. Kahit sa ating kapanahunan ngayon, may nagpapanggap na sila ang Diyos. Hindi po yun amen.
Sapagkat may isang Diyos natin na sinasamba. Amen. We have only one God. And we have only one Savior. And He is Jesus Christ. The true vine. Not just only a vine. Kapag sinabi mong vine, marami po. Kaya nga, si Jesucristo na mismo ang nagsabi, hindi mga theologian, hindi mga nagsulat, si Jesucristo mismo nagsabi, I am the true vine. Walbag sabi ng amin. Jesus said, I am the true vine. Makuha pala kayo sa sigaw na. Before anything else, let us see the cultural context of the vine. The grapevine was a symbol of Jewish national life. In the book of Isaiah chapter 5 verse 7, tingnan natin. Isaiah chapter 5 verse 7. 1, 2, 3, go. And a grapevine was used as an symbol object minted unto the coins. Doon, during the Maccabean period, mayroon na po silang barya or pera noon na ginagamit. Doon sa coin na yun, sa barya na yun, nakaukit doon ang vine grapes. Ang grapes. It is a symbol object. Dito sa ating bansa, ang mga barya ay mga mukha ng mga national hero. Tama po? Kapag pag isang piso, sino nandun? Jose Rizal. Pag 2 piso, anong kalabaw? 5 piso, 10 piso. Di ba may mga nakaukit yan? Naka-engrave? Kapag 20 peso, sinong tao? Manuel L. Quezon. Kapag 50, sino? Sino? Hindi nyo alam ha, wala kang 50 ha, 420. Tingnan nyo yung offering ninyo, baka nandiyan nakaukit. Yung picture na please. Tingnan nyo, kung sinong picture yan. Kaya nga, pag nagkakabilangan, pag nagtanong ako sa mga nagbibilang, hindi ko pa tatanungin ko na lang mamay sa mga nagbibilang, sino ang mas maraming mukha? Manuel L. Quezon? Or si Aquino? Wala pa si Duterte, no? Wala pa. 2,000 daw eh. Dito naman during Maccabean period, yung kanilang pera, yung kanilang barya, sa coins nila, vine grapes po ang nakaukit. Ang larawan diyan. And a large gold grapevine was used to decorate the gates of the temple constructed by Herod. Doon sa gate na yon, nandito ba si Deacon? Wala, no? Binibin nila yung mga bakal, ginagawa sa gate. Ang decorated doon na symbol is vine grapes po. So, the grapes themselves were costly jewels po. And Jesus used the fruit of the vine as a symbol for His blood, which was about to shed for them. Even Jesus Christ Himself, He used the grapevine's wine as a symbol of His blood. So sa madalit sabi, hindi pa naipapako si Jesucristo, hindi pa niya nasasabi ang patungkol sa parable of the vine, ginagamit na noon pa ang grapes vine. Kaya nga sa Old Testament, that is the symbol of the nationalization of Israel. Simbolo yan. In the New Testament era, even during the Maccabean period, doon sa pera nila, nandun yung grapes vine. Kahit sa Herod Temple Gate, grapes vine. Even Jesus Christ fulfilled all those symbols. The disciples would have understood during their conversation with Jesus Christ, nung sinabi ni Jesucristo, nung dinidiscuss niya, the parable of the vines, nung tinatalaki ni Jesucristo sa kanyang mga disipulo, patungkol sa grapes, nauunawaan na ng mga disipulo. Bakit?
Kasi nga noon pa yun sa Old Testament, sa Maccabeus period, even the Herod's temple, ginamit na nila ang vine's grape. So, ibig sabihin, alam nila, ang sinasabi ni Jesucristo patungkol sa vine, patungkol sa ubas, patungkol sa grapes. That their understanding is that Jesus Christ declaring that He is the true vine and He claimed the fulfillment of all those symbols. So sa madalit sabi, inakumplis na ni Jesucristo ang lahat ng simbolong yon sa pamamagitan ng pagkapako sa Kanya sa cross, sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Anyway, Jesus is the true vine. If Jesus is the true vine, what is the purpose of the true vine? What is the purpose of this parable to every Christian believers? Lahat naman natutulog, magsabi ng amen. Oh. Lahat na handa na makinig ng salita ng Panginoong Diyos, magsabi ng amen. Lahat ng mga interesado sa salita ng Panginoon Diyos, magsabi ng amen. Lahat ng inaanto, magsabi ng amen. Awan matilew. The purpose of true vine is that to produce fruit. To produce fruit. Kasi binigyan ng halaga doon sa lumang tipan na mga mananampalataya, sa bagong tipan na mga mananampalataya, until the during period of Jesus Christ, binigyan ng halaga kung ano ang vine grapes na sinasabi. At pinatutuhanan ni Jesucristo na ang sabi niya, I am the true vine. If I am the true vine, what will be the purpose? What will be my purpose of being a true vine? That's why I need to produce fruit. Yun ang pananaw ni Jesucristo na nais sabihin niya sa mga disipulo. Amen? Amen? Okay. Sa makatuwid, kung magbubunga, magproproduce ng bunga si Jesucristo, ano yung dapat gawin ng gardener, ng vine dresser? Katulong ng vine grapes, ang vine dresser or ang gardener, kung wala mag-asikaso, sa makatuwid, hindi masyadong makakapamunga ang vine grapes na sinasabi. This is the interrelationship between the Father and the Son. This is the analogy of the vine grapes and the gardener. Ito yung relasyon ng gardener at ng ubas or puno. This is the interrelationship of the Father and the Son. The purpose of Jesus, the purpose of vine grapes is to produce fruit. And the Father is the gardener or vine dresser. The intent of gardener is what? The intent of the gardener is to help the vine to accomplish the goal of the vine grapes. What is the goal of the vine grapes? Is to produce fruit. Amen? Ooh. Amen? Okay. Jesus used this analogy or metaphor of relationship of the Father and the Son. That the Son desires to please the Father in all things and do the Father's will. Sa ating Panginoong Jesucristo, ang nais niya ay mamunga. Ngunit ayon sa tulong ng ating Diyos Ama. With the help of the gardener. Don't misconcept. Huwag kayong mawawala sa aking sinasabi. If I will say vine grapes, I am talking about Jesus Christ. If I will use gardener or vine dresser, I am talking about the God the Father. So mayroong relasyon tong dalawa. Uulitin ko na ang purpose ng puno ay mamunga. At ang intensyon ng gardener ay para pabungahin ang vine grapes na ito to accomplish the goal of the vine grapes. At ang desire ni Jesucristo, the desire of Jesus Christ is to please the Father and to do all the God's will. Na lahat ng ginagawa ni Jesucristo ay hindi para sa kanyang sarili.
Jesus Christ is doing not for Himself, but for the God's will of the Father. For the will of the Father. Amen. Sa makatuwid, walang ginagawa si Jesucristo na hindi alam ng ating Diyos Ama. Ang ginagawa ni Jesucristo upang mabigyan ng kaluwalhatian ang Diyos Ama. Amen. Okay. That the Father enables the Son to accomplish all things. Kung ang ating Panginoong Jesucristo, lahat ng kanyang ginagawa ay para sa kalooban ng Diyos Ama, sa makatuwid ang Diyos Ama rin, ang ginagawa para sa kanyang anak na si Jesucristo o sa ating Panginoong Jesucristo upang sa ganon mabigyan ng katuparan ang nais na gawin ng ating Panginoong Jesucristo. In verse 2, basahin natin ang verse 2. 1, 2, 3, go! If there is a purpose of the vine grapes, and this is also the work of the vine dresser. This is the work of the vine dresser, or this is the responsibility of the gardener. First is that Jesus explained the role of the gardener. In-explain muna ni Jesucristo kung ano ang function or role or responsibility ng gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Listen to this. This is not the will of Jesus Christ. This is not the will of the vine grapes, but this is the work of the vine dresser. This is the work of our God the Father. Only the desire of Jesus Christ is to bear fruit. But because of the gardener, the vine dresser, his intent is to help the vine grapes to accomplish his goal. That the goal of the vine grapes is to bear fruit. Uulitin ko po mga kapatid, para hindi tayo magkalituhan. Habang kayo natutulog, pakinggan nyo. Ang purpose ng ating Panginoong Jesucristo para mamunga. Amen? Ang kalooban ng Diyos Ama ay tulungan ang vine grapes na makapamunga. Amen? Ngunit ang puno naman, hindi pwedeng mamunga na walang sanga. So, ang interrelationship ngayon ng vine grapes, gardener, idagdag po natin ang branches or branch. Idagdag natin ang branches, ang tinutukoy rito ay ang mga mananampalataya. Amen? Lahat ng mananampalataya magsabi ng amen. We are included on this story of this parable. Amen? So you were included on this passage. It's one of us were included on this parable. It's one of us were included on this message. Amen? Ano yung relasyon natin? We have relationship with the vine grapes, and the gardener has relationship with the branches. And this is the role of the gardener. Para naman hindi mapasama si Jesucristo, tingnan natin kung ano ang role or what is the role of the gardener. Ulitin ko, the desire of Jesus Christ is to bear fruit from the branches. And we are the fruit from the branches of the vine grapes. Amen? However, there is a gardener. There is a vine dresser. Listen to this. To the role of vine dresser. First is to cut out all the branches. Amen. Ulitin ko.
lahat ng mga sanga ay puputulin ng gardener. Amen. Wala pa talaga. Mistake. Mistake ba? Lahat ng mga sanga na hindi mamumunga, puputulin ng gardener. O yun. Salamat. At least, hindi tayo yung hindi namumunga. Amen. Tayo yung namumunga. Amen. First is to cut out all the branches that did not bear fruit. Yan po ang malinaw. Ang puputulin lang naman ng gardener na sanga ay yung mga hindi namumunga. In Hebrew chapter 12 verse 11, basahin nga po natin. Hebrew chapter 12 verse 11. 1, 2, 3, go. All disciplines, for the moment, seems not to be joyful, but sorrowful. In other version. Ang sabi niya rito, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. In James chapter 1, verses 2 to 4, ang sabi niya sa James chapter 1, verses 2 to 4, basahin nga natin. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. God's desire for us is to bear fruit in our lives. Amen. Amen? Okay. Ganito po. Ang desire ng Panginoong Diyos ay tayo ay mamunga. At yun ay kalooban ng Panginoong Diyos. Ang goal ni Jesucristo na bawat mananampalataya po ay mamunga. Amen? Ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, His desire is to bear fruit. Amen? Even our God the Father, however, just to accomplish this goal of Jesus Christ, listen, just the desire of the gardener is just only to accomplish the desire of the vine grapes. Kaya nga po, mga kapatid, lahat ng mga sanga, ang sabi niya diyan, sa John chapter 15, verse 2, ang gawain ng gardener ay putulin ang mga sangang hindi namumunga. Masakit kaya? Paano yung pagputol kaya? Basahin natin ang verse 2 ulit. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Pakinggan niyo po ang sinasabi ko. Liwanagin po natin. Ang hindi mga namumunga na sanga na nakakabit sa puno, pinuputol. At yung mga branch naman na namumunga na hindi ganon ka-quality, dalawang klase, no? Kinakat at pruning. Okay. Prunes na sinasabi, God pruning of us through trials. Yung pruning na sinasabi, ito yung mga, yun bang dumadaan tayo sa pagsubok? Sa mga kapighatian bilang mananampalataya. Lahat ba ng mananampalataya rito ay dumaan na sa pagsubok at problema? Uy, hindi gaano, no? Ay, praise God. Sino po sa inyo ang hindi gaano dumadaan ng pagsubok at problema? Taas po ang kamay. Bibigyan ko kayo ng problema.
Ang daming babayaran. Ang pagputol po, I am not saying na, ikaw wala ng kaligtasan, no? Hindi ko sinasabing pag umalis ka sa church, pinutol ng Panginoong Diyos, pinutol ka ng Panginoong Diyos sa puno. Pinutol ka ng gardener sa puno. Hindi ganon. Kung ikaw ay lumipat sa ibang church, of course, ibang usapan yon. Pero kapag umalis ka sa iyong pananampalataya, ibang usapan yon. Halimbawa, kung ikaw ay mananampalataya, and you are 100% purely born-again Christian because you have relationship with Jesus Christ. And you were appointed, you were elected, you were predestined. At kayo ay member sa church na ito, ngunit ikaw ay lilipat na ibang church, sinasabi bang nawala yung kaligtasan mo? Hindi ganon. As long as you will not leave your faith, as long as you will hold your faith, ibang usapan po yung i-surrender mo yung pananampalataya mo. From born again, ang Panginoong Diyos mismo, the gardener, is the one who have the right. He is the one who has the function to remove, to cut out all the unnecessary branches na hindi makapamunga upang sa ganun walang sagabal doon sa paglago at pagbibigay ng bunga ng ibang mga sanga. Mga kapwa mananampalataya, unawain po natin ito. Okay, let us talk about in ourselves, in our personal life. No, before we born again Christian, we have practicing worldly life. Tama? Maraming bisyo, lahat ng bisyo nasa atin. But when we became born again Christians, natanggal lahat yon. Praise God. Amen? Hindi ka na nakikipagchismisan sa kapitbahay. Hindi ka na nagtataya sa waiting, sa luto, paminsan-minsan na lang. Baka tumama, malaki ang tithes. Ganyan. Hindi ka na naninira ng puri sa kapwa. Ito yung mga bagay-bagay na nakakabit sa atin, na tinanggal ng gardener. Kapag yan ay tinanggal na ng gardener, pag tinanggal na ng Panginoong Diyos yan, say Amen. Hindi pa natanggal? Oho. Kung sa tingin ninyo, marami nang natanggal na hindi ka nais-nais na nakakabit sa ating buhay, na itinanggal na ng Panginoong Diyos, magsabi ng Amen. Praise God. So wala na yung mga sanga na hindi namumunga sa ating buhay. Amen. Sa makatuwid, makakakilos na ang banal na Espiritu sa atin. Amen. Pero, dumadaan pa rin tayo sa patitinding pagsubok at problema. Noong kayo ba'y naging born again Christian, wala nang problema, wala nang pagsubok? Baka mas matindi pa. Mas tumindi pa. If we will compare our life before and now, noon normal sa atin ang problema at pagsubok, kayang-kaya nating bigyan ng solusyon, tama? Kasi maraming mga prinsipyo, maraming matatakbuhan, maraming magpapautang. Pero nung tayo naging born again Christian, ang hirap na nang lumapit sa mga mautangan. Dati-rati tawagan mo lang ang 5-6 number. Pero ngayon ang hirap na. Kasi minimintin mo yung pagiging anak ng Diyos. Amen? That we are relying on God. Amen? Kaya maraming mga bagay-bagay na hindi natin nagagawa noon at ngayon. Kahit gusto mong gawin, pero hindi mo kayang gawin sapagkat may takot tayo sa Panginoong Diyos. Hindi katulad noon, kahit anong gawin natin, normal. Tama? Kahit maghabon ka 24 hours na makipagchismisan sa kapitbahay, na instead na magluto ka para sa asawa mo, maglaba ka para sa mga anak mo, hindi! 24 hours! 24/7 nasa kapitbahay. Pero ngayon, hindi na natin nagagawa. Amen? 24/7 na lang sa church. Na-upgrade. Dito na lang nagkikwentuhan. Dati-rati sa kapitbahay. Ngayon sa church na. At least upgraded. Amen?
Amen. Hindi kayo makapag-amin Pumasyal naman kayo, wala akong kakwentuhan dito. Para marami akong mga balita na maibabahagi sa pulpito, Ayaw ko nga, pastor. Kinakalat mo lahat Di ba? Proning. Ito yung mga bagay-bagay na pinagdadaanan natin ngayon. Mga pagsubok. Mayroong mga namatayan. Mayroong na-bankrupt. Mas mainam pa nga noong kami ay hindi pa born again, hindi kami bankrupt. Pero ngayon, na-bankrupt. Hindi naman lahat. Let us remember the word of David. Sabi niya sa Panginoong Diyos, His way is perfect. Lahat ng mga bagay-bagay na nangyayari sa atin, disenyo yan ng Panginoong Diyos. That is the God's design for us to be strengthened. That is the part of pruning in our life. Amen. May mga masasakit na bagay. Diniskas ka sa Hebrew, di ba? Sa James. Na hindi lahat ng pagdidisiplina sa atin ay may halong kagalakan. May mga kalungkutan din. Ang pagdidisiplina, masaya ba? But the purpose of discipline is to strengthen our faith. Amen? Amen. Kung ikaw ay dumaranas ng pagsubok at problema sa oras na ito, yan ay parte ng disenyo ng Panginoong Diyos sa iyo. That is the God's design for us. That our God is pruning our life so that we will be strengthened of our faith. That it could be used for our strengthen in our faith. That our foundation of our faith will be firm through trials that we are facing today. It could help for us in our faith. Huwag po kayo malungkot kung kayo dumaranas ng pagsubok at problema ngayon. Sapagkat yan ay kabahagi ng ginagawa ng ating Panginoong Diyos na pinuputol niya lahat ng mga bagay-bagay na hindi kanais-nais sa ating pamumuhay upang sa ganon tayo ay lalong maging matatag sa ating pananampalataya na someday darating din yung mga iba't ibang klaseng pamumuhay natin na may halong kapighatian, may halong pagsubok at problema, ngunit yan ay disenyo ng Panginoong Diyos upang tayo ay lalong tumatag sa ating pananampalataya. Na kapag tayo dumaranas ng pagsubok at problema, if we will consider that this is the pruning of God in our life, you know what? That is blessings to each one of us. Remember this. That is not the end of your life. That is the beginning of your life. If you are facing trials, may mga mabibigat na pinagdadaanan na kung ikaw ay mananampalataya ngayon, kung maraming nagsasabi sa iyo at binabati ang iyong katauhan, bakit ka ganyan? Brad, napakadaldal mo. Yun yung mga prangkahan, di ba? Brad, hindi ka nananalangin. Bakit puro Brad? Sister, absent ka ng absent. Wala akong pinapataman dito. Wala ka sa Dunwats. Sister, noon, everyday ka. Wala akong tinitingnan dito Wala akong tinuturo dito. Brad, bakit once a week na lang? Brad, kako naman, hindi sister Brad, marami ka ng absent. Mga ganong bagay, alam niyo, sinasabi niyo kung ano tayo at sino tayo. Practical yan na pagtanggal ng mga sanga sa ating buhay upang tayo ay magkaroon ng bunga ng mainam. Na ang nais ng gardener, doon sa vine grapes, makapamunga ng quality na bunga. Amen. Kaya kung may nagtutuwid sa atin, tinutuwid tayo, nire-review tayo, kinukurik tayo, huwag niyong isipin na yan ay masama. Yan ay makakatulong sa bawat pananampalataya at pamumuhay natin. Amen. Amen. Pero, ikaw naman nagkukorek, huwag mo naman nang ikismis sa buong La Trinidad. Hayaan mo na yung personal. Hayaan mo na ang Panginoong Diyos ang siyang mag-deal sa kanya. Amen.
Kumuha ka pa ng trumpa eh. Hindi ka pa nakontinto. Nag-arkila ka pa ng sound system. This is a personal dealings. This is not any person. This is the part of the gardener. Amen. Huwag mong kunin yung bahagi ng gardener. Tayo isang sanga lang na nakakabit sa puno ng ubas. At ang may karapatan na magputol ng sanga, mag-correct, mag-discipline, ay ang gardener. The one who has right to cut, to prune, is the gardener. Not any person, but the gardener, our Lord God in heaven. Amen. Siya lang ang may karapatan. Ngunit may ginagamit din ang Panginoong Diyos ng mga instrumento, mga kapatid. Kaya huwag niyong sumbatan ang mga taong ginagamit ng Panginoon. Bakit? Diyos ka ba? Bakit? Gardener ka ba? Hindi po. May ginagamit din ang Panginoong Diyos bilang instrumento. Bakit? Nakakausap ba natin directly ang Panginoong Diyos ngayon? Through His Word. Pag nagbabasa ka ng salita ng Panginoong Diyos, pag nakikinig ka ng salita ng Panginoong Diyos, nako, nandiyan na naman si Pastor, patama na naman, nako! Hindi po, malinis ang sinasaad ng Biblia. Nagkataon lang ang sitwasyon mo at ang passage na ito ay para sa atin. At kung ito'y binabahagi ng sino bang nagsasalita at kung ito ay para sa iyo, hindi yan patama. Totoo yan, patama. Ano pa nga bang tawag doon? Patama! Uulitin ko, patama yan. Hindi yan chismis. Kasi nakasaad dito, amen! Yan yung pang mag-amen. Ulitin ko, amen! Makuha kayo sa pilitan pa. In John chapter 15, verse 3, this is the foundation for abiding. Basahin natin verse 3. 1, 2, 3, go. You are already clean because of the word I have spoken to you. You are already clean because of the word. Amen. Malinis ka na sa pamamagitan ng salita. You are already clean because of the word I have spoken to you. Who gave the word? Jesus Christ. Through the word of Jesus Christ, every person, every Christian believer will be clean. Amen. Amen. If it's the word of the person, you will be hurt. But if it's the word of Jesus Christ, you will be clean. The word clean, it could just to be strengthened on our faith. Of course, kapag ichinichismis ka ng tao, mga kapatid, nasasaktan tayo. Pero kapag ito'y sinasabi ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, mapapatatag ka, ngunit nasasaktan ka, tama? Sino sa inyo ang natutuwa kapag binabahagi ang salita ng Panginoong Diyos patungkol sa buhay mo? Praise God ka pa ng praise God? Amin ka ba ng amin? Hallelujah ba lahat? Baka ibagang, makita ka to Jerwar, Pastor, hunting ka. Kaya nga po after ng preaching, hindi ako bumababa mahirap na, doon sa office. Bago kayo umakyat, may dadaanan pa kayo. Honestly, if it's word of the person, of the human, you making scratch, naglagay ka ng scratch, marka, naiwan pa ang kuko. Pero ang salita ng Panginoong Diyos, sinusugatan ka niya. Parang isang tabak. Double-edged sword na sinasabi. Masakit. Ngunit ang dulot nun, pagpapala. Amen? Amen. Let us remember this. In John chapter 3 verse 10, basahin natin ang John chapter 3 verse 10. John chapter 3 verse 10. No, John chapter 13 verse 10 rather. Sorry. John chapter 13 verse 10. 1, 2, 3, go.
Okay, just observe this passage. Before John chapter 15, verse 3, Jesus Christ, they were at Jerusalem having a Passover meal, having celebration of Passover. And during that time, all the disciples were there. They were all present with Judas Iscariot. Before John chapter 15 verse 3, si Judas ay kasama doon sa John chapter 13 verse 10. Kasama si Judas diyan. Basahin natin uli. Jesus answered, a person who has had a bath needs only to wash his feet. His whole body is clean. And you are clean. Amen? And you are clean. Ang sabi ni Jesucristo, malinis na kayo lahat. Ngunit, though not everyone of you. May problema. Ang sabi niya, and you are clean. Lahat kayo ay nalinis na. Ngunit hindi lahat dito ay malinis. Ang tinutukoy doon ay sino? Si Judas. Si Judas Iscariot. Pinag-usapan natin ang pagputol ng sanga. And then yung to cut out and to prune. Ibang usapan yung cut out at prune. May tinanggal ang ating Panginoong Jesucristo. Na sanga, tama? At ang sabi ni Jesucristo dito sa John chapter 15 verse 3, you are all clean. You are already clean because of the word I have spoken to you. Yan ay sinasabi ni Jesucristo doon sa Passover. Ngunit mayroong isa lang na hindi malinis dito. At ang tinutukoy doon ay si Judas. You know what? Let us discover this passage. Before Judas left, Jesus said, you are all clean. Pero mayroong isa lang. Hindi lahat dito. When he left, the remaining disciples were clean. No more condemnation to all disciples except Judas. In John chapter 5 verse 24, ang sabi niya rito, John chapter 5 verse 24, basahin natin. 1, 2, 3, go. I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not condemn. He has crossed over from death to life. Amen. Amen. Kung talagang niyakap ni Judas ang salita na binitawan ng ating Panginoong Jesucristo during Passover, hindi siya aalis. Hindi siya aalis. To those who will not listen, to those who will not hear the word of God, this is a warning to each one of us. This is a warning to each one of us. What is the reason why we need to come to church? What is the reason why we need to worship our God? What is the reason why we need to come every Sunday? What is the reason why we need to come every event of the church? What is the reason why we need to have His Word? Is to hear, to listen, to embrace the Word of Jesus Christ. Amen. Amen. Ano bang sabi niya? I tell you the truth, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life and will not be condemned. Amen. Si Judas, hindi niya in-embrace ang salita ng Panginoong Jesucristo. Praise God, it's one of us here. We are embracing the Word of God. If we are embracing the Word of God, of course, we are hearing, we are listening to the Word. Amen. Kaya, sa oras na ito, huwag kayong matutulog. Huwag kayong matutulog. Hindi lang akong i-video mo nga sila. Pero ipapalabas natin yan sa television. Kaya, gising na mga kapatid. Gising, please.
You know what? If we could not accept His word, if we could not believe on His word, there will be a big problem in our spiritual life. But if we will hear, if we will listen, if we will embrace His word, anong sabi ni Yesu Kristo? You are already clean. If Jesus Christ says, you are already clean, no more condemnation. Amen? No more condemnation. We are not guilty to our sins. Amen? Si Yesu Kristo na mismo ang nagsasabi na wala ka ng kasalanan. You are not any longer condemned. You are not any longer condemned. Because you are already clean. Amen? Pastor, ito yung buhay ko ngayon. Paano ngayon? Huwag mo nang alalahanin ang pamumuhay mo ngayon, kapatid. As long as you believing to the word, you are not condemned. Pinatawad na tayo ng Panginoong Diyos. Pinawalang sala niya lahat ng kanyang mga pinili tulad natin. Amen? Amen? You were clean. You are clean. That is a promise of Jesus Christ to those who are abiding with Jesus. If you are abiding, meaning to say, lahat ng kumakapit sa salita ng Panginoong Hesukristo. Lahat ng nananampalataya sa salita ng Panginoong Hesukristo. Lahat ng tumatanggap sa salita ng Panginoong Diyos. Ano man ang iyong sitwasyon ngayon, kapatid, kung sa tingin mo ikaw ay makasalanan, kung sa tingin mo ikaw ay nagkakasala, sa tingin mo na hindi mapapatawad ang iyong kasalanan, sa tingin mo mabigat ang kasalanan na ginagawa mo, sa tingin mo mabigat ang kasalanan na nagawa mo, Jesus Christ say in His word, you are clean. Because you embrace, you accept, you believe His word. This is the condition of being abiding to the vine grapes. Amen? Amen? Magandang balita ho ba yun? Is that good news for us? If it's good news, pumalakpak tayo sa Panginoong Jesucristo. Lahat na nang pinatawad, magsabi ng amen. Lahat ng nananalig sa salita ng Panginoon, magsabi ng amen. Verse 4. John chapter 15 verse 4. Anong sabi? Remain in me, and I will remain in you. Remain in me, and I will remain in you. Ang ibig sabihin nun, buhay si Jesucristo sa ating pamumuhay. Amen? Amen. Buhay si Jesucristo sa ating pamumuhay. Amen. Buhay si Jesucristo sa ating pananampalataya. Amen. Buhay si Jesucristo sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Amen. Remain in me and I will remain in you. Sino ang dapat manguna or mauna? I will remain in you if you will remain in me. Sabi niya ba? Hindi natin pwedeng baliktarin yan, mga kapatid. Remain in me and I will remain in you. The condition is that we must remain to Jesus Christ. Amen. Amen. Ang hirap mag-amin ng pag naka-face mask. Jesus said, remain in me. Amen. And I will remain in you. Amen. Nay, Pastor, paano yan? If I will not remain in Him, what will happen? Of course, automatically, He will not remain in you. Because you are not embracing His word. If you will embracing His word, if you believing on His word, you could remain unto Jesus, and He will remain unto us. Amen. He will reside, He will dwell, He will live in us. If we will remain in His word, Jesus Christ will dwell in our life. He will dwell in our faith.
Ang tanong, nakikita ba si Jesucristo sa ating pamumuhay sa labas ng iglesia? Nakikita ba si Jesucristo sa ating pamumuhay sa loob ng opisina? Ang malaking tanong dito, nakikita ba si Jesucristo sa ating pamumuhay sa loob ng church? Sa church na yan, mas masahol pa nga sa mga hindi mananampalataya. To those who will remain unto Jesus on His word, say amen. His word will remain unto us. Hindi yan mananakaw. Ang sabi ni Jesucristo, magunaw na ang mundo, ngunit hindi mapaparam ang kanyang salita. Amen. Lahat ng mga bagay-bagay sa mundo mapaparam yan. Ang kanyang salita lang ang siyang mananatili at hindi mapaparam, hindi yan mananakaw kung ang salita ng Panginoong Diyos ay nasa ating puso. I will remain in you. Amen. Oh, bakit mo tinatalikuran ang salita ng Panginoong Diyos ngayon? Magsabi ng amin lahat ng tatalikod sa salita ng Panginoong Diyos. Sige, rumwarkan. Naimbag lang may maysa. Baka dayi, sanga! Nga hangag bunga. At least the 12 disciples, Adan ni Judas. If you will embrace the word, Jesus said, I will remain in you. Amen? Amen. In verse 5, 1, 2, 3, go. I am the vine. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. I am the vine. Inulit ni Jesucristo, pero una pa lang sa verse 1, I am the true vine. But the word, connecting word, I am. Hindi mo na yon mababago. I am. Ang sinasabi niya yon, connecting yon sa true, I am the true vine. I am the vine. And you are the branches. This is the relationship between the vine and the branches. This is the relationship between Jesus Christ and to the church. This is the relationship between Jesus Christ and every Christian believers like us. Amen. So what will be our relationship? Ang sabi niya rito, I am the vine and you are the branches. If a man remains in me, ang sabi niya na, if a man, the word man, matured, Christian, hindi na pinag-uusapan dito ang mga children. If a man, ang ibig sabihin niyan, lalaki na ang kausap ng ating Panginoong Kristo. Hayaan mo na ang mga babae, ganun ba? Kasi nga hindi kinukonsider ang value ng mga babae during that time. Ngayon, may tawag pa. If a man remains in me. Kasi nga, ang mga lalaki, hindi nagbabago-bago ang salitang desisyon. Ang mga babae, pabago-bago. At dati, react pa eh. Uminumak pa ilang pasit ang masang bata. If a woman, hindi lahat ako na nagbago sa salitang yan, here is na. But we are talking about if a man, we are talking about Christian believers are matured. Amen? Amen? Pero pwede rin pang sinabi yung if a man, ang ibig sabihin po yan ay lahat ng mananampalataya na dapat tayong manatili. That is the challenge of Jesus Christ. If a man remains in me. Condition po yan ng mga mananampalataya. Ibig sabihin, nasa inyo yan. Ang desisyon. Ang sa akin lang ay nais, ang desire lang ni Jesucristo ay mamunga ng mainam. At ang intent ng gardener is tulungan ang vine grapes na ma-accomplish ang kanyang desire or yung kanyang goal.
Pero, nasa atin pala ang desisyon. Kasi tayong mga hintil, we are grafted. We are grafted. That is a grace for Gentiles. That the salvation is intended only for the Jews. But because of the grace of God, the salvation, the grace of God extended to the Gentiles. Before, we are all sinners. But the intention of God, of course, all the people will be on His place. But because of sin, God separated human because of sin. But the God's desire now is to bring His people, to bring His chosen people, to bring His elected people, to bring those who predestined people on His place like us. Amen? Amen? And we were chosen. Amen? We were chosen. And if we were chosen, what we need to do? We need to remain unto Jesus. Amen? Amen? Ang sabi niya, I am the vine and you are the branches. If a man remains in me and I in him. I in him means he will dwell. He will live to every Christian believers who will remain on His word. Amen? Lahat ng naantok, natutulog magsabi ng amen. Gumising na kayo, patapos na tayo. Para naman mapasama kayo sa langit. He will bear much fruit. This is the result. To those who will remain, they will bear much fruit. Aba, ang galing naman ng mananampalatayang yan. Ba't ganyan siya maglingkod? Ang dami niyang nahihikayat na pumunta sa church. Hindi siya nahihiya mag-share ng gospel. Last week, we heard about the 7 crowns. Amen? Amen? And that is the result of being faithful Christian. There will be a crown to each one of us. We will bear much fruit. Amen? If we will bear much fruit, meaning to say, we are valuable Christian. May value po tayo. Amen? Nagtataka ako. Sa totoo lang, palaisipan pa rin hanggang sa akin, bakit kaya mas binibigyan ng pansin ang mga halaman na walang bunga na makakain? No? Tulad ng cactus, puro siitmat. Api nga nagngina. Compare mo iti kalamansi. Mas mabinta ti cactus ng dagitoy mula ngayong agbong bunga. Kasla opposite iti Biblia. Kunada ket ang sabi nila, stress reliever. Stress reliever, no nasiitang ka, stress pa eh. It will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kahit gaano tayo kahusay, kahit gaano tayo kahusay sa ating pamamalakad sa church, sa ating ministry, even though how we have ability to do all things, if we are apart from Jesus Christ on His Word, if we have distance with church, if we have distance from our leader, if we have distance from the Word of Jesus Christ, we cannot do nothing. Kahit gaano kakahusay, useless yan sa paningin ng Panginoong Diyos. Kapag walang ang salita ang Panginoong Diyos, wala pa ring kwenta. Kahit gaano kainam ang pamumuhay natin, kahit gaano kakabait, kahit gaano kakahusay tumugtog, umawit,
lahat na ng bagay na hinahanap ng church na sa'yo, kagamit-gamit ka sa tingin ng tao. But, if you apart from Jesus Christ, if you apart from His Word, if you have distance to His Word, you can do nothing. Wala kang magagawa. For this time, this is challenge for us. If we are like this kind of Christian, kung sa tingin natin napakalayo na natin sa ating Panginoon Kristo, kung sa tingin natin napakalayo na tayo sa presensya ng Panginoong Diyos, kahit gaano ka kahusay, kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kabait, kung malayo ka sa presensya ng Panginoong Diyos, at hindi mo man lang mayakap ang salita ng Panginoong Diyos, at ayaw mong panampalatayanan ang salita ng Panginoong Diyos, that your eyes, ears is closed unto Jesus, you are nothing. Wala kang magagawa. Kaya ang sabi sa Biblia, mas mainam na tawagin ko ang mga mangmang upang mapahiya ang mga madudurog. Of course, mas mainam naman na mayroon na tayong alam sa mundo, tulad ni Paul, tulad ni Nicodemus, tulad ni Luke, Dr. Luke. May mga utak yan. Ngunit, niyakap nila ang salita ng Panginoong Diyos. And they became an instrument by God. Amen. It's one of us. This is a challenge of Jesus Christ that we need to remain in Him and He will remain on us. He will dwell on us. Kagamit-gamit ka, kapatid, sa Panginoong Diyos. Hindi ka itatapon ng Panginoong Diyos. Because God appointed you, God chose you, God predestined you as His children to be an instrument on His vineyard. Who among you today want to be remain on the word of Jesus? Raise the right hand. Who among you want to be remain on His word? Say amen.